Nakatirang payapa ang mag-asawang sina Ben at Mel kasama ang kanilang dalawang anak na babae. Ang baryong yun ay binabalot ng katahimikan sa araw at kasabikan naman sa gabi, lalo na kapag may dumara ang malamig na hangin mula sa palayan na tila may dalang kwento ng mga ninuno. Dito'y simple lamang ang pamumuhay. Maagang kumigising ang mga tao, nagsasaing at nag-aalaga ng hayop. Nagtatanim ng kung anong kayang tumubo sa lupang tanging sa sipag na tutubigan. Si Ben, 45 anyos. Medyo maitim ang balat at may mga linyang bakas ng pagod sa muka. Ay kilala sa baryo bilang mabait at matulungin. Ngunit kilala rin siyang mahilig sa sabong. Hindi ba nito bisyo ng bisyo ngunit malaking bahagi ng kanyang libangan at pag-asa. Para sa kanya, ang bawat panalo ay dagdag pambili ng bigas, dagdag baon ng mga anak at dagdag pangunawa sa sariling kakulangan. Ni minsan ay hindi siya nagpakalasing, hindi nagbisyo ng babae at hindi nagsugal ng kung ano-ano. Manok lamang talaga ang kanyang kahinaan at iyon ay tinatanggap ni Mel ng buong puso. Si Mel, 38 anyos at mabuting asawa, masipag at may mga mata na palaging may ngiti kahit pagod. Sa kabila ng hirap ay ramdam ni Ben ang pagmamahal nito. Kapag umuuwi siyang talunan sa sabong, si Mel ang unang bumibigay ng yakap. Kapag nananalo naman siya, si Mel ang pinakaunang umingiwi sa kilig, sabay sabing, "Aba, may ulam tayo mamaya." Kahit isang kahigisan tuka ang kanilang buhay, masaya sila. Masaya dahil buo ang loob nilang mag-asawa. Ngunit ang katahimikang ito'y biglang magugulo ng isang araw. Dumating ang mga biyanan ni Ben, sina Mang Ernesto at Aling Rosalinda. May kaya sa buhay ang mag-asawa, kilala sa kanilang bayan bilang negosyanteng may-ari ng malaking tindahan ng abono at palay. Ngunit higit sa lahat, sila'y mata pobre, lalo na si Aling Rosalinda na mataas ang kilay at mas mataas pa ang tingin sa sarili. Hindi kailanman nagustuhan ng mga ito ang relasyon ng kanilang anak na si Mel. Para kay Ben, para kay Mang Ernesto, si Ben ay walang hinaharap. Para kay Aling Rosalinda, si Ben ay walang mararating at hindi bagay sa prinsesa nilang si Mel. Nagulat si Mel nang biglang bumusina ang puting SUV ng kanyang mga magulang sa harapan ng maliit nilang bahay na pawid at yero. Napatakbo ang mga bata. Sinigaw ang lolo't lola nila, ngunit agad ding napalitan ang kilig ng kaba nang makita nila ang malamig na titig ni Mang Ernesto kay Ben. Pagbaba pa lamang ni Mang Ernesto ay para bang hinusgahan na niya ang buong paligid. "Ganito ka pa rin pala, Mel," sabi niya, hindi man lamang binati ang apo. "Hindi man lamang umaangat ang buhay mo rito." Napayuko si Mel. Si Ben naman kahit ramdam na ang sakit ay lumapit at magalang na nagmano, ngunit hindi tinanggap ni Mang Ernesto ang kamay niya. "Huwag na, hindi ko kailangang i-bless ang isang lalaking hinila pababa ang buhay ng aking anak." Matigas pang sabi nito. Napatigil ang buong paligid, maging ang mga batay napatakip ng bibig at nagkatinginan. Si Aling Rosalinda ay hindi rin nagpahuli. Lumibot siya ng tingin sa bahay, sa butas na dingding, sa tablang sahig, sa kalderong may kaunting gasgas. "Naku Mel, ito ba ang pinili mo? Ang mabuhay sa ganitong klaseng tahanan? Sa atin may sarili kang kwarto, may sariling banyo, may aircon. Dito, Diyos ko naman." Naginit ang batok ni Ben, ngunit pinigilan niya ang sarili. Huminga siya ng malalim, ngumiti kahit masakit. "Pasensya na po kung hindi kagandahan ng bahay namin, Nay. Pinag-iipunan po namin ng pagpapagawa. Darating din ho kami doon." Ngumisi si Mang Ernesto na tila ba nalilibang sa paghihirap ng manugang. "Darating? Kailan? Kapag abo ka na? O kapag tumigil ka na sa kahibangan mo sa sabong?" Lumapit si Mel sa asawa at marahang hinawakan ang kamay nito. Alam niyang napipikon na si Ben. "Nay, Tay, hindi naman ho kailangan ganito agad. Dumating ho kayo para bisitahin kami, hindi para..." Pero agad siyang pinutol ni Aling Rosalinda. "Para iligtas ka, Mel. Hindi mo ba nakikita? Nagtitiis ka lang dito. Tignan mo nga si Ben. Mas inaalagaan pang mga manok kaysa sa pamilya mo."
Hindi na nakapagtimpi pa si Ben. Hindi po totoo yan. Ginagawa ko po ang lahat para sa pamilya ko. Ginagawa? Wala kang napapatunayan. Mahirap ka pa rin. Kung talagang mahal mo ang anak at mga apo ko, bakit hindi mo sila mabigyan ng marangal na buhay? Sabong, akala mo ba yayaman ka dyan? Tumulo ang luha ni Mel sa hiya at sakit. Yumakap ang mga bata sa kanya. Nakatingin kay Ben na halatang pinipigilan ng emosyon. Sa gitna ng tensyon, dumaloy ang katahimikan. Huminga ng malalim si Ben at nagsalita ng buong galang. Kahit nanginginig ang boses. Hindi ko man po sila mabigyan ngayon ng karangyaan gusto nyo, pero mahal ko po sila at hindi ko sila pababayaan. Magsisikap pa po ako. Ngunit nagsalita muli si Mang Ernesto at ito ang pinakamatinding tinik sa dibdib ni Ben. Hindi sapat ang sipag mo, Ben, dahil wala kang talento, wala ni katiting na swerte, at higit sa lahat wala kang solidong direksyon sa buhay. Sa puntong yon, parang may sumabog sa dibdib ni Ben. Ngunit hindi ito galit, kundi determinasyon. Tumingin siya sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak at nagdesisyong hindi magiging tama ang mga biyanan habang buhay. Hindi niya pa alam kung paano, hindi niya alam kung kailan, pero alam niyang darating ang panahon na babangon sila at papatunayan niya na hindi siya inutil, hindi siya pabigat at higit sa lahat, hindi mali ang pagpili ni Mel sa kanya. Hindi alam ni Ben na ang susunod na mga araw, isang matagal ng lihim ng kalikasan ang magbibigay daan upang mabago ang landas ng kanyang pamilya. Isang mutya at isang kapalarang nakatadahanang maging sa kanya. Kinabukasan matapos ang nakakasakal na pagbisita ng kanyang mga biyanan, maagang nagbangon si Ben. Hindi siya halos nakatulog. Paulit-ulit na naririnig sa kanyang isipan ng mga salita ni Mang Ernesto. Wala kang swerte, wala kang direksyon, at wala kang mararating. Para bang bawat salitang yon ay may kasamang bigat na dumadagok sa kanyang dibdib. Pero sa kabila nito, pinilit niyang bumangon. Hindi niya pwedeng ipakitang nagigiba siya. May pamilya siyang kailangang alagaan at higit sa lahat, ayaw niyang makita ng mga anak na nawala na siya ng pag-asa. Lumabas siya ng bahay, dala ang kanyang lumang bayong. Pakay niya ay ang gabi, isang ugat ng halaman na siyang unang pinagkakakitaan at pinagkukuhanan ng ulam tuwing gipit sila. Sa lumang taniman ng gabi sa likod ng ilog, lagi siyang pumupunta tuwing madaling araw, kung kailan malamig pa ang hangin at hindi masyadong matigas ang lupa. Habang naglalakad ay ramdam niya ang katahimikang bumabalot sa baryo. Tanging huni ng uwak at lagaslas ng tubig ang maririnig. Para bang ang buong paligid ay nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Pagdating niya sa ilog, sunod-sunod niyang hinawi ang mga dahon ng gabi. Isa-isang hinila ang mga ugat, maingat para hindi masira. Habang nakayuko siya, napansin niyang kakaiba ang kulay ng lupa sa isang bahagi. Mas maitim, mas makintab, para bang diniligan ng buwan. Teka, bakit ganito to? Bulong niya sa kanyang sarili. Lumod siya tumukay at doon ay minaramdaman siyang kakaibang bagay. Hindi ito tulad ng karaniwang ugat, matigas, makinis at malamig. Inikot niya ng kamay at dahan-dahang hinila. Isang maliit na bilog ang lumitaw. Parang piraso ng perlas, ngunit ang kinang nito ay kulay lila na kumikislap kapag tinatamaan ng buwan. Kumakabog ang puso ni Ben. Sa gitna ng kababalaghan ay napansin niya na tila humuhuni ang hangin. Tumitilaang na hindi pangkaraniwang parang may musika, parang merong malumani na boses na hindi niya may paliwanag kung saan nanggagaling. Pagkalabas niya ng buo ang bilog, mas luminaw ito. Para itong may mga matang nagliliwanag ngunit hindi nakakasilaw, para bang may sariling buhay. At doon ay may biglang sumipol sa hangin. Sumunod ang malamig na bulong. Tinanggap mo. Teka, sino yun? Sigaw niya't nanginginig. Walang tao, walang kahit anong gumagalaw maliban sa mga tuyong dahon na iniikot ng hangin. Muling umihip ang hangin. Sa kabutihan ng puso ito pinagkakaloob.
Hindi alam ni Ben kung ano ang nangyayari. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang kumikislap na bilog. Bago pa siya muling makapagtanong, may liwanag na dumapo sa kanyang mata. Hindi siya nasaktan pero nakakita siya ng mga imahe, mga manok na tumatakbo, mga sabong puno ng tao at isang puting manok na nakadapo sa kanyang kamay. Pagkatapos ng ilang segundo ay nawala ang lahat. Huminto ang hangin, nagbalik ang katahimikan. Nanatili si Ben na nakaluhod, hawak ang kakaibang bilog. Ano to? Mutya ba to? Minsan noong bata pa siya, may narinig siyang kwento mula sa isang matandang magsasaka na minsan ang kalikasan umano ang nagbibigay ng biyaya sa mga taong may malinis na puso, lalo na kung sila'y nasa bingit ng pagdurusa. Tinatawag nila itong mutya ng gabi, isang kayamanang hindi pera kundi kapangyarihan, gabay at swerte. Pero hindi niya pinaniwalaan yun noon. Ngayon hawak na niya ang ebidensya. Habang pauwi, hindi mawala sa isipan niya ang pangyayaring yon. Ilang beses niyang tinignan ng mutya. Hindi ito basta bato, hindi rin basta perlas. Para itong may buhay. Mainit ito minsan, malamig minsan at kung minsan naman ay para bang humihinga. Pagdating sa bahay ay sinalubong siya ni Mel. Han, napasarap yata yung kuha mo ng gabi. Ang tagal mo. Medyo Parang may iniisip ka. May nangyari ba? Wala naman, pagod lang siguro. Han, ano yung nasa bulsa mo? Ito, bato lang ito, napulot ko. Bato? Aba parang kumikinang. Swerte yan, ibigay mo sa mga bata. Pampaswerte raw ang kumikintab na bato Ngumiti si Ben pero hindi niya ibinigay. Hindi niya alam kung bakit pero may malakas na pakiramdam siyang para sa kanya yon at hindi para sa iba. Kinagabihan bago matulog, inilabas niya ang mutya at inilagay sa tabi ng ilaw ng lampara. Kumikinang iyon. Tila mas humihinga kapag madilim ang paligid. Nilapitan niya, dahan-dahan itong umiikot kahit wala namang hangin. At may sumulpot na tanong sa kanyang isipan. Magagamit ko kaya ito sa sabong? Umiling si Ben. Napakahirap paniwalaan. Paano naman makakatulong ang dalawang bato sa laban ng dalawang manok? Pero bakit binigyan siya nito? Bakit may kakaibang liwanag at bakit may tinig? Bumalik sa isipan niya ang pangungutya ni Mang Ernesto. Ang pagluha ni Mel, ang takot sa mata ng kanyang mga anak. At may bumulong na pakiramdam sa kanya. Isang pakiramdam na hindi galing sa hangin, hindi galing sa isip kundi galing sa mismong mutya. Subukan mo. Hindi niya alam kung bakit pero para bang nagkaroon siya ng katiyakan. Hindi ito biro, hindi ito imahinasyon. May kapangyarihan ng mutya. Kinabukasan ay maagang gumising si Ben at dumiretso sa kanyang kulungan ng manok. Lumapit siya sa kanyang puting tandang na si Siklab, ang isa sa pinakamatapang niyang alaga. Pare, baka ikaw ang makakaramdam nito. Bulong niya habang hawak ang mutya. Dahan-dahan niyang inilapit yon sa manok. At biglang umapoy ang pula sa mata ni Siklab. Hindi literal na apoy, kundi tila galit na enerhiya. Tumindig ang balahibo nito at tumapang bigla ang tindig. Diyos ko! Napabulong si Ben. Hindi siya makapaniwala. Para bang binuhusan ng lakas ang manok. Hindi siya mapakali at hindi makatulog sa sobrang kaba at saya. At sa puso niya may mabigat na katotohanan siyang naramdaman. May kapalarang paparating, may pagbabago, at ang mutya ng gabi ang magiging susi. Mabilis kumalat sa baryo ang balitang may malaking sabong sa bayan sa darating na linggo. Isang laban na taon-taon ginagawa at dinadalawan ng mga malalaking sabungero, ang Pinta Mayor. Dito tumataya ang mga mayayaman at dito rin nababagsak ang mga sabungero na umaasang gaganda ang buhay. Para kay Ben, ang Pinta Mayor ay isang pangarap na lugar. Puno ng hiyawan, ingay at matinding enerhiya. Ngunit hindi siya basta-basta pumupunta ron. Mahirap lamang siya, maliit na premyo lamang ang kaya niyang salihan. Pero ngayong hawak niya ang mutya ng gabi para bang tinatawag siya ng tadhana. Habang nakahiga siya noong gabi bago ang laban,
Hawak ang mutya at pinapanood kung paano ito dahan-dahang umiikot kahit hindi gumagalaw. Nakaramdam siya ng lakas na hindi niya may paliwanag. Hindi to lakas na pisikal, kundi lakas ng loob. Para bang sinasabi ng mutya na subukan mo. Kinabukasan habang nag-aalmusal sila, biglang nagtanong si Mel. Han, pupunta ka ba sa sabungan mamayang hapon? May narinig akong malaking laban daw. Hindi agad nakasagot si Ben. Tumingin siya sa asawa, sa dalawang anak na masayang kumakain ng tinapay na agad niyang binili gamit ang kaunting ipon. Siguro, pero subukan ko lang. Ngumiti si Mel. Hindi nanguhusga, hindi nangungutya. Ingat ka ha, basta wag lang sobra-sobrang taya. Tumango si Ben. Alam niyang naroon ang tiwala ng kanyang asawa at iyon ang pinakamahalaga. Pagdating sa sabungan ay bumungad ang kapal ng tao, amoy pawis, sigarilyo at pakpak ng mga manok. Tumitili ang mga nagsasabong, sumisigaw ang mga mananaya at tila ba ang bawat manok ay may sariling kwento ng pag-asa. Dala-dala ni Ben si Siklab, ang puting tandang na nag-iba ng tikas mula nang malapitan ng mutya. Mula noong nilapitan niya yun ng mutya, naging iba ang galaw ng manok, mas alerto, mas magaan at mas may tiwala sa sarili. Hoy, Ben! Sumasali ka sa Pinta Mayor. Aba, mabigat na to ah. Sigaw ng isang matandang mananaya. Subok lamang po, Mang Celso. Ngunit sa likod ng ngiti niya ay may kaba. Hindi pa niya tiyak kung paano gagana ang mutya o kung gagana ba talaga. Wala siyang siguradong alam pero may bulong sa puso niya. Nasubukan lamang. Habang naghihintay, napansin ni Ben ang isang pamilyar na boses na pumipitik sa bawat salita. Malakas at mapanlait, si Mang Ernesto. Nakatayo ito kasama ang ilang mayayamang sabungero. Nakasigarilyo at may hawak na listahan ng manok at kitang-kita ang pagngisi nito nang makita siya. Aba, ang manugang kong sabungero. Sumali ka sa Pinta Mayor. Sigurado ka ba? Baka maubos naman ang pera niyo niyan. Malakas na sigaw nito na dinig ng karamihan. Nagkatawanan ng mga tao. Napatingin si Ben sa sahig pero bago pa lumubog ang loob niya, naalala niya ang mutya sa bulsa. Uminit ito ng kaunti na para bang sinasabing huwag siyang aatras. Kaya tumingin siya kay Mang Ernesto at may hinahong tumugon. Subok lang po tay, wala naman pong masama, di ba? Subok daw. O sige, ano bang manok mo? Yan puti. Abay panis yan sa manok ni Baltasar. Pustang malaki dito mga pare. Pagkasabi niya nito'y tinaasan niya ang taya, isang halagang hindi kayang tapatan ni Ben. At hindi doon nagtapos. Nilapitan siya ni Mang Ernesto at bulong ng malakas na para bang marinig ng iba. Ben, sa bawat laban mo, lagi akong pupusta sa kalaban. Dahil kahit kailan hindi ka mananalo. Umalakak ang grupo niya at iyon ang naging unang gatilyo. Hindi nag-react si Ben, bago sa hinawakan niya si Siklab. Marahang hinaplos ang likod nito. Doon niya naramdaman ang tibok ng mutya. Mainit, malakas at parang dumadaloy sa manok. Pagpasok ng dalawang manok sa ruweda, nagsimulang umingay ang sabungan. Tumitig si Ben kay Siklab. Parang tumingin pabalik ang manok sa kanya. May tiwala, may tapang. 100 piso sa puti. Sambit ni Ben. Mainihin pero buo ang loob. Nagtawanan ng mga tao. 100 sa Pinta Mayor. Sigurado ka ba, hoy? Pinakamaliit na pusta oh. Pero hindi alintana ni Ben ang tawanan. Ang mahalagay naroon si Siklab. Nandoon ang mutya. Hanggang sa umudyat na ang laban. Parang kidlat ang galaw ni Siklab. Tumalon ito, umiwas saka sumugod. Ang pula na manok ni Baltasar na pinustahan ni Mang Ernesto ay malaki, mabangis at sanay. Pero kakaibang galaw ng puti. Parang nababasa nito ang galaw ng kalaban. Para itong sumusunod sa hangin. Isang iwas, isang tuka. Isang palo. Sunod-sunod, mabibilis, malinis. Hiyawan ng mga tao. Uy, ang puti oh, ang bilis. Saan kaya nang galing yan? Hindi ganyan dati ang manok ni Ben ah. Unti-unting nanginig si Mang Ernesto.
Hindi siya makapaniwala. Lalong lumakas ang hiyawan nang biglang pumaimbulog si Siklab at tumira ng tuwid. Isang tira na hindi basta ginagawa ng manok. Isang tama, isang sigaw, isang padapang kalaban. Tapos ang laban, panalo ang puti. Nagkagulo ang sabungan, may natuwa at may nanghinayang, may nagalit dahil natalo sa pusta. At si Ben, nakatayo lamang. Nanginginig ang kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi niya may paliwanag na tagumpay. Lumapit ang sentensyador at itinaas ang manok. Malinis na panalo, ang puti! Napuno na sigawan ng lugar. Si Ben ay tila nasa panaginip. Hindi pa man siya nakakalapit sa manok niya ay biglang lumapit si Mang Ernesto. Namumula sa galit, nanlilisik ang mata. Madaya, hindi normal ang galaw ng manok mo. Pero bago pa makatugon si Ben, may nagsalita mula sa likuran. Oy Ernesto, talo ka. Talo ang pusta mo, tanggapin mo na yon. Napatingin ang mga tao kay Mang Ernesto. Kahit siya alam niyang wala siyang laban, malinis ang panalo. Umalis ito't galit na galit at nagmumurang lumabas ng sabungan. Si Ben naman ay walang imik. Pinulot si Siklab at niyakap ng marahan. Doon niya naramdaman ang tibok ng mutya sa bulsa. Malakas at masigla. Ito ang simula. Hindi pa niya alam kung saan siya dadalhin ang kapangyarihang ito pero isang bagay ang sigurado niya. Simula ngayon, hindi niya hayaang maliitin siyang muli. Makalipas ang unang panalo ni Ben kay Siklab, nagsimula ng kumalat sa buong baryo ang balitang may kakaiba sa kanyang mga laban. Hindi dahil sa daya, hindi dahil sa tiyamba, kundi dahil tila isip bata ang kilos ng manok niya. Bilis, liksi, at ang hindi may paliwanag na talino. Para bang may sariling utak si Siklab na kayang umusod ayon sa ihip ng hangin. At sa bawat laban, ramdam ni Ben ang pagtibok ng mutya ng gabi sa kanyang bulsa. Mainit kapag may panganib, malamig kapag panalo ang kapalaran. Hindi man niya may paliwanag pero malinaw sa puso niya. Hindi niya ito inaabuso. Hindi niya ginagamit ang mutya para saktan ng iba. Ginagamit lamang niya ito upang maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Sa sumunod na 3 linggo, sunod-sunod ang panalo niya. Minsan maliit, minsan malalaki, pero palaging sapat upang may maiuwi siyang dagdag na pera. Nagsimula silang makabili ng mga gamit sa bahay na dati ay pangarap lamang. Isang maayos na kalan, bagong kawali, at kahit isang maliit na ventilador para sa mga bata. Hindi man marangya pero malaki na yon para sa kanilang pamilya. Isang gabi habang nakahiga sila ni Mel, bigla nitong hinawakan ng kamay niya. Han, napapansin ko na, iba ka nitong mga linggo. Mukhang gumagaan ang buhay natin. Ginagabayan lang tayo, Mel. Hindi ko alam kung paano pero parang sinuswerte yata tayo. Hindi dahil sa swerte yan, dahil yan sa sipag mo, sa tiyaga mo, at sa pagmamahal mo sa pamilya. Gusto sana niyang magsabi ng tungkol sa mutya, pero pinili niyang manahimik. Hindi dahil sa wala siyang tiwala kay Mel, kundi dahil ayaw niyang isipin nitong may masasamang kapalit ang lahat. Hindi pa siya sigurado kung ano ang kayang gawin o kaya nitong dalhin. Isang araw, nabalitaan ni Ben mula sa mga mananaya na may malaking labanan sa lungsod. Hindi ordinaryo, hindi isang inter-barangay derby na kadalasan ay dinadaluhan ng mga malalaking sabongero at negosyante. Dito'y hindi lamang pera ang premyo, kundi reputasyon. At kung may reputasyon ang manok mo'y may presyo. Kung may presyo ang manok mo'y may negosyo. Nagdalawang isip si Ben noong una. Malaki ang presyo at marami ang pusta. At higit sa lahat ay naroon ang ilang taong dati ay tumutuya sa kanya. Pero isang gabi bago ang laban, habang hawak niya ang mutya, bigla itong kumislap ng maliwanag. Pinakamaliwanag simula nang makuha niya ito. Para bang sinasabi nitong panahon na. Hindi alam ni Ben kung bakit pero nararamdaman niyang dapat niyang sumubok. Pagdating nila sa lungsod, halos hindi makapaniwala si Mel at ang mga bata sa laki ng sabungan. May ilaw, may malaking speaker, at may malalaking manok na hindi nila gaanong nakikita sa baryo. Ang iba'y galing pa raw sa ibang probinsya.
Habang binabalot ng ingay at hiyawan ng lugar, naglakad si Ben papunta sa registration. Pero bago siya nakalapit, may narinig siyang pamilyar na boses na naman. Ben, nandito ka rin. Aba, lumalabang pang mayaman na ngayon ah. Lumingon siya. Si Mang Ernesto. Naroon si Mang Ernesto. Suot ang mamahaling polo at may hawak na tabako. Kasama nito ang mga kaibigang negosyante na pawang sanay sa sabungan. Kilalang malalaking magpusta. Ngumiti ito ng may panlait. Pustahan, talo ka na naman. Kung ako sa'yo, umuwi ka na. Hindi kumibo si Ben. Hindi rin siya nagpakita ng galit. Lumapit lamang siya at nagrehistro. At magalang na tumango sa sekretarya. Sa dami ng laban ay hindi inaasahan ni Ben na ilalaban agad si Siklab sa isa sa pinakamalalakas na manok ng derby. Isang pulang tandang na halos 2 laki kay Siklab. Yari na, sabog to. Bulong ng isang mananaya. Pangbata ang puti, di pantapat dyan. Sabi pa ng isa. Pero tanging si Ben ang tahimik. Hawak-hawak niya ang mutya. Walang init, walang lamig at walang babala. Parang sinasabi nitong kaya niya. Kaya niya ang laban. Nang magsimula na nga ang laban ay agad na umatake ang pulang tandang. Malakas, mabangis, parang bagyong sinugod si Siklab. Napataras ang puti pero hindi ito natumba. Umiwas, tumalon at kumakambyo ng galaw. Unti-unting nagbabago ang ritmo ng laban. Parang nagsasayaw ang 2 manok at si Siklab ay parang alam ang bawat galaw ng kalaban. Nag-iingay ang mga tao. Uy, puting maliit oh, ang bilis. Hindi makadikit yung pulang malaki. Nagulat maging ang announcer. Magandang galaw ng puti, mga kababayan. Hindi bastang ordinaryong manok ito. Nanginginig ang mga kaibigan ni Mang Ernesto, pero si Mang Ernesto ay nakasalubong ang kilay, nag-aalab ang galit. Hindi pwede yan, hindi pwedeng matalo ako sa manugang ko. Pero ilang sandali lamang ay biglang nagbago ang ihip ng laban. Tumalon si Siklab ng mataas, mas mataas kaysa dati. At sa isang iglap ay isang malakas na tuwid na atake ang tumama sa pulang tandang. Bagsak, hindi na nakabangon ang kalaban. At sa loob ng derby pwede nang ihinto ang laban kung malinaw ang resulta. Panalo ang puti! Nagingay ang buong arena. May nagtatalon at may nagpalakpakan. May napamura sa laki ng natalo. At si Ben, nakatayo lamang, hindi makagalaw at hindi makapagsalita. Si Mel ay napayakap sa kanya habang tumatayo ang mga bata sa upuan sa sobrang saya. Matapos ang laban, dinagsa si Ben ng mga sabongerong gusto siyang ikamay. Pare, binebenta mo ba yung puti mo? Magkano? Sabihin mo lang. Pwede ka na dito sa lungsod maglaban. Ngumiti si Ben pero magalang na tumanggi. Kasama niya si Siklab sa hirap. Hindi niya ito basta-basta ipinagbibili. Pero dahil sa panalo tinawag siya ng isang organizer. Ben, napansin ka namin. Gusto mo ba ng slot sa mga susunod na derby? Libre ang registration kung gusto mo at may mga sponsor na interesado sa'yo. Halos hindi makapaniwala si Ben. Sponsor at libre ang paglahok. Isang bagay na imposibleng mangyari sa mahirap na katulad niya. Yun ang araw na nagbago ang kanyang buhay. At sa loob ng 2 buwan, sunod-sunod ang panalo niya sa sabungan. Dahil sa tamang diskarte, paghawak ng pera at payo ni Mel ay nakaipon sila ng malaking halaga. At mula ron ay nagtayo sila ng tindahan ng patuka at supply para sa manok. Kasunod nito, pati palay at bigasan, dumating din ang oportunidad. Sa unang pagkakataon ay hindi lang basta makaraos ang pamilya. Umaasenso na sila. May tricycle na sila. Nakapagpapagawa sila ng sementadong bahay. Nakapag-aral na ng maayos sa mga bata. At si Ben, mas naging masipag, mas naging responsable, at mas naging mahinahon sa paghawak ng pera. Pero isang bagay ang hindi niya pinabayaan, ang pagiging mabait at marespeto. Samantala, habang umaasenso si Ben, may kumakalat na namang ibang balita. Nalulugi na daw ang negosyo ni Mang Ernesto, nabenta na ang isang lupa, humina ang tindahan at narinig sa baryo na nalulong na rin ito sa sabong. Halos araw-araw nasa arena at halos araw-araw taya ng taya.
at pumupusta sa laban kay Ben. Palagi siyang talo hanggang umangat si Ben, unti-unting lumulubog naman si Mang Ernesto. Mabilis ang pag-usad ng panahon. Sa bawat buwan na dumaraan, tila lalo pang sumisigla ang buhay ni na Ben at Mel. Malaki na ang kanilang negosyo. May 2 pwesto sa palengke, isang maliit na bodega, at isa pang bagong bukas na sanga sa katabing bayan. Hindi na rin umaasa sa swerte si Ben mula nang maunawaan niya ang paalala ng mutya ng gabi. Ginagamit niya lamang yon bilang gabay, hindi bilang sandatang kumakamkam ng kapalaran ng iba. At dahil doon ay mas lalo pang lumago ang kalakalan nila. Sa kabilang banda may ibang kwento ang kumalat sa paligid. Mabigat, malungkot at tila mabaho ang hangin kung ikukumpara sa dating kabangisan ng mga asinderong tulad ni Mang Ernesto. Unti-unti raw lumulubog ang kanilang kabuhayan. Unay na pagbili ang kanilang lumang van dahil sa hindi na kayang i-maintain. Sinundan ito ng pagkakasangla ng 3 hektaryang lupang minana ng asawa ni Mang Ernesto. At ang pinakamatindi, unti-unti nang nababalitaan ng mga tao na madalas matagpuan si Mang Ernesto sa sabungan, nakayuko, tuliro at halos hindi man lang makatingin ng diretso sa kausap. Isang hapon habang nakatayo si Ben sa harapan ng kanilang bagong tayong bodega, napansin niya si Mang Ernesto, nakasandal sa poste, marumi ang damit, mapuro lang mga mata, at tila bang dating tindig na mayabang ay nilamon ng pagkatalo ng buhay. Hindi ito nagsalita, hindi rin lumapit, tumalikod lamang at naglakad na parang nawawala sa sarili. Han, may dumating na supplier, papipirmahan ka raw sa delivery. Tawag ni Mel mula sa loob. Tumango si Ben. Pero bago siya pumasok ay sumulyap siyang muli sa direksyong pinaglakaran ng kanyang biyanan. Naramdaman niyang may kakaibang lungkot na dumapo sa kanya. Hindi niya may paliwanag kung bakit. Galit din naman siya noon sa mga pangahamak sa kanya. Pero ngayong nakikita niyang lugmok ang biyanan niya, hindi na galit ang nangingibabaw kundi awa. Hindi niya alam na iyon na pala ang simula ng isang huling kabanata na hindi niya inaasahan. Kinabukasan habang naghahapunan ng pamilya, dumating si Aling Rosalinda kasama si Mang Ernesto. Pagkabukas pa lang ng pintuan, ramdam na agad ang bigat ng hangin. Si Mel ay natigilan. Ang 2 bata ay nag-uunahang nagligpit ng mga laruan. Si Ben naman ay napahinto sa pagsubo. Ang dating matapobreng biyanan na si Aling Rosalinda, malinis man ang suot, halata ang pagod sa muka. Hindi na yun ang mistisang ginang na laging nakaperlas, para bang naiwaglit kasama ng kanilang yaman ang dating tingin niyang mataas sa mundo. Ben, pwede ba kaming makiusap? Pasok po kayo. Naupo sila magkakatapat sa hapag. Tahimik, tila lahat ay naghihintay kung sino ang unang magsasalita. Hanggang biglang napaluwa na lamang si Mang Ernesto, ang unang beses na makita ni Ben mula nang siya maging parte ng pamilya. Ben, anak, gusto kong humingi ng tawad. Basag ang tinig ng ginang. Napatigil si Mel. Napahawak sa dibdib si Aling Rosalinda. Tuluyan ang bumigay ang tinig ni Mang Ernesto. Ako ang may kasalanan kung bakit kami nalubog. Lahat ng laban mo sa sabong. Lahat. Kahit hindi kami nagsusugal dati, tumataya ako sa kalaban mo. Milyon-milyon ang nawala nang hindi ko na malayan. Hindi ko alam kung ano bang pumasok sa isip ko. Nagangat ng tingin si Ben. Mabigat man pero hindi galit. Bakit niyo po yung ginawa? Pumatak ang luha ng matanda. Galit ako noon. Ayaw ko sa iyo. Ayaw ko. Akala ko wala kang mararating. Akala ko ikaw ang sisira sa buhay ng anak ko. Pero mali ako. Mali 5 beses. Ikaw ang bumuhay sa kanya. Ikaw ang nagpalago sa pamilya niya. Hindi kita tinignan bilang tao. Tinignan lang kita bilang mahirap. Naramdaman ni Mel na bumigat ang dibdib niya. Hindi niya akalaing aabot sa ganito ang lahat. Sumingit si Aling Rosalinda. Namumugto rin ang mata. Ben, patawad. Lahat ng sinabi ko sa iyo noon, lahat ng pangmamaliit, lahat ng panghuhusga. Hindi kami nararapat patawarin pero heto kami, humihingi ng tulong at kapatawaran. Tumahimik si Ben.
Para bang binabalikan ng utak niya ang mga taong tinawag siyang walang kuwenta, tamad, mahirap, inutil. Ang mga gabing naririnig niyang umiiyak si Mel dahil sa mga salita ng kanyang ina, ang pakiramdam ng pagiging maliit, halos hindi makita. At ngayon na narito ang taong yon, wasak, sugatan at nakikiusap. Tumingin si Ben kay Mel, hindi na kailangan magsalita. Alam niyang tinatanong ni Ben, handa ba silang patawarin? Tumango si Mel ng buong puso. Ma, pa, pamilya tayo, hindi ko kayang makita kayo ng ganito. Saka tatay, nanay, matagal ko na po kayong napatawad. Pumulandit ng iyak si Aling Rosalinda. Si Mang Ernesto naman ay napayuko at parabang biglang gumaan ng kalooban. Hindi ko man kayang ibalik ang nawalang yaman nyo. Pwede kayong magsimula ulit. Kung gusto nyo, pwede kayong tumulong sa negosyo namin. Hindi bilang utang na loob, kundi bilang pagkakataong makatayo muli. Salamat Ben, salamat. Paulit-ulit na sambit ni Mang Ernesto. Hindi makapaniwala ang mag-asawang matanda. Halos hindi makatingin ng diretso dahil sa hiya at pasasalamat. Kinagabihan, habang tahimik na nag-aayos si Ben ng mga gamit, biglang lumitaw sa sulok ng gilid ang malamlam na liwanag ng mutya. Hindi na ito kasing liwanag ng unang beses niya itong makita. Parang nagpapaalam na. Ben, natupad na ang dapat mong matutunan. Ang biyaya ay hindi para lang sa'yo, kundi para sa mga taong handa mong patawarin. Hindi tumugon si Ben. Ngumiti lamang siya't marahang pumikit. Pagdilat niya ay wala na ang liwanag. Nawala ang mutya. Tuluyan nang naglaho. Pero hindi para magtampo, kundi dahil natapos na ang tungkulin nito. Kinabukasan, nagsimula ang bagong yugto sa pamilya. Si Mang Ernesto ay tumutulong na sa pagmamaneho ng delivery van. Si Aling Rosalinda naman ay tumutulong sa records. Hindi kasing laki ng dati ang kanilang buhay pero mas payapa, mas totoo at mas sabay-sabay silang humihinga. At si Ben, hindi na siya sumasabong, hindi dahil sa hindi niya kaya, kundi dahil sa hindi na niya kailangan ng patunay ng panalo. Ang tunay na panalo ay nasa harapan niya. Ang pamilya niyang kumpleto, magaan ang loob at hindi na pinaghaharian ng galit o pangmamaliit. Sa dulo, napatunayan niya na ang mutya ng gabi ay hindi regalo ng kayamanan, kundi regalo ng pagkatao. Kapag mabuti ka, kahit gaano ka kahirap, ikaw pa rin ang magtatagumpay.